Hello mga ka-proud, ayan, welcome back dito sa aking YouTube channel. And for today's video, ayan, ibabahagi ko sa inyo yung akin na namang mga alagang kambing. Ayan, so nag-alisa na pala yung aking mga inahin, ano, ayan. So may nanganak ako kahapon, ayan. Nandito yung aking mga baby goat. Uy, ako. So pag ganito, dapat pinupunasan to ng ano, ng mantika para hindi nagdidikit-dikit sa puwet niya. Yung ano, medyo maliit to kasi mapayat yung ina. Ayan. Tapos yun yung aking malusog na inahin. Ayan. O yun yung anak niya. Yung nasa gilid na yun. Yun. O eto, mabait to sa anak. Kaya magandang ano to. Magandang inahin. Ayan. Tapos ito medyo ano maliit na inahin. Ayan. Pero mapagmahal din sa anak, kaya gustong-gusto ko rin itong makulit na baby na to, oh. Ayan. Ito yung napakakulit. Ayan. Yung iyak ng iyak. And so kaya medyo hindi ako masyadong nagba-vlog ngayon kasi nga napaka-busy ko. Marami akong ginagawa. Kaya lang hindi talaga ako matapos-tapos. Kaya madalang ako mag-vlog. So ito yung aking mga lalaking kambing nandito. Ayan. Makikita nyo, ayan, pwede na yung pambenta. Pero parang gusto kong saktuhin ngayong December talaga yung harvest nito. Kasi bala kong ikulong muna siya. Ito naka-confine lang to. Dinadala ko ng pagkain. Bala kong magkulong ng portion dito sa aking pastulan na sila lang. Kasi ito yung pinakamahirap kasi yung mga lalaki na to. Makukulit to. 17 heads to. Pagka nakalabas to, talagang nire-rape nila kahit yung medyo maliliit pa, alanganin. Kaya nga kung mapapansin nyo, may nanganganak sa akin na medyo maliit pa, alanganin pang maging inahin. Hindi ko makontrol kapag nakakawala to. Kaya ngayon talagang tinibayan ko na siya. Tinaas ko pa yung mga dingding kasi nakakatalon kahit medyo mataas yung baba. Ayan. So ito naman yung aking ginagawa dito, no? Ako lang yung nagpapanday nito. Ayan, malapit ko na siyang matapos. Ito, ayan. So medyo almost perfect to. Masasabi kong almost perfect. Kasi dito medyo pahagdan kasi siya. Ang hindi ko lang talaga ma-perfect dito kasi yung bubong nito dapat medyo mas mataas, no? Ayan, medyo mas mataas. Tapos mayroon siyang, yung gusto ko kasi is yung monitor type para yung singaw nung amoy, nung halimbawa yung ihi nila, yung dumi nila nakakasingaw, hindi sila nakukulog. Ayan. So yan yung aking ginagawa ngayon, yan yung pinagkakabisihan ko. So ito sasahigan ko na lang, pero uunahin ko muna yung bubong kasi may mga tabla naman ako doon, baka yun muna ang gawin ko. Pero may kawayan na rin ako na naka-prepare dito. Yung unti-unti ko lang talaga to mga ka-proud. Kasi napakahalaga talaga na sa paggawa ng bahay, nasusunod ko yung gusto ko. Kaya ako na rin talaga yung gumagawa. Kasi kapag ka nag-uupa ako, medyo may mga nauupahan ako na nauuwihan sa akin. Nasabi nila, OA mo naman. Kasi kailangan itaas talaga yung sahig. Kailangan nakataas talaga yung sahig ng kambing para hindi nila naaamoy yung ammonia. So ayan, bisitahin natin yung isa kong bahay. Ayan. So ayan, nandito na tayo, malapit na tayo sa isa kong bahay na talagang ito yung dahilan kung bakit hindi ako masyadong nagbablog ngayon, dahil nga napaka-busy ko. Nawalan kasi ako ng helper. Ayun, at napakahirap namang maghanap ng helper ngayon. Dahil hindi lahat talagang napapasunod mo, di ba? Kasi ang gusto ko, yung ako yung sinusunod, hindi sila yung sinusunod ko. Kasi minsan sumasalungat kung ano yung gusto ko. Parang ang sinasabi nila parang mas marunong pa sila. Kaya yun. Dito bala kong gumawa din ng bahay. Kasi ang gusto ko lipat-lipat to. Ito, yung iba kong mga kambing, ayan. Papakita ko sa inyo. Medyo hirap ang sitwasyon nila dito. Kasi crowded sila. Ito, matanda na to. Dapat bibenta ko na to. Kasi minsan, naawa naman ako sa kanya. Ayan. Kasi nga mabait na kambing to. Ayan. Gusto ko nang ibenta siya kasi pambayad ng utang.
Kawawa lang. Kakaawa lang. Yan, no? Di ba? No? Yan. So, crowded sila dito. Kung makikita nyo, ayan. Yung mga bahay-bahay na yan ng lawa, hindi ko tinatanggal yan kasi yung mga lamok sumasabit dyan. Ayan, no? Yung mga nangangagat sa kanila. Kaya hinahayaan ko lang yung mga gumagawa ng bahay dyan na mga lawa. Ayan. At ito yung aking kayamanan na iniipon. Yung dumi ng kambing, nandyan, na halos, na talaga, puno na yung halos mga lahati na dun sa sahig. Ang sahig ko is, ayan, hanggang dibdib. Talagang in-elevate ko yung flooring ng aking bahay ng kambing na yung iba na uuwihan sa akin. Pero yun talaga yung tamang practice. Kung kailangan mong itaas, ihanger yung mga kambing, eh dapat ihanger mo siya para maiwasang maamoy nila yung ammonia. Ayan. So dahil basa yung silong niya, hindi ko siya nililinis. Kasi mahihirapan ako. So 1 week lang yan, matutuyo yan, bubuhaghag yan para siyang buhangin. No? Pero hindi siya ganun kapino, no? Kasi bilog-bilog yung tae ng kambing. Pero para siyang buhangin na ayun parang mais, no? Yung nilugas na mais. Kapag ka 1 week na hindi ko siya pinapasukan dito ng kambing, mabilis matuyo yan dyan kasi naaarawan din to. Yun yung kagandahan ng paggawa ng bahay ng kambing kapag yung silong naaarawan. Nasisinaga ng araw kahit papano, lalo na sa umaga at saka sa hapon. So yun. Kaya pinipwesto talaga ang bahay ng kambing doon sa naaarawan. Yan. So marami pa akong mga anak dito. Yun ang pinoproblema ko ngayon. Kaya talagang nagpapakabisi ako. Talagang pinupukusan ko yung paggawa ng bahay. Yan. Kung mapapansin nyo, ayan. Medyo madumi yung sahig nila. Mamaya ako maglilinis. Kasi namamayat yung kambing kapag ganyan. Yun. Yung may itlog. Ito dapat lipat na to eh. Kasi nangangayaman na rin to. Nanampa na rin. Ito, ayan. Crowded talaga sila dito. Dahil siksikan sila. Dapat ang capacity lang nito is nasa 30 goats. Pero ito kasi nasa 100 yata to sila. Halos nandito kasi lahat ang aking mga kambing. No? So yun. Kaya medyo pagkakumulot yung balahibo ng kambing, mahirap ng i-recover kapag ka nagkasakit. Kaya ang mahalaga sa pag-aalaga ng kambing ay talagang malinis lagi ang silong, yung bahay nila, yung kulungan, malinis. Ayan. So yun, yung aking pusa nakasunod. Ayan. So yun, ito lang muna yung aking maibabahagi sa inyo. And shoutout nga pala kay Idol Brave Body LB. Ayan, congratulations sa lumalago mong channel. Ayan. So, yun. Ito yung aking mga kambing. Ayun pa pala sa likod. Ayun. So, punong-puno talaga to ng kambing. Shoutout kay Forest Adventure na nakapunta dito. At actual niyang nakita. So, bukod pa yung nandun na mga lalaki na nakakulong ko dun. Na pinakita ko sa inyo kanina. Yun. Ay bukod pa yon. So ito talaga, kung nandito yon, di mas lalong siksikan. Ang mahirap kasi sa kambing, kung nasaan yung iba, o kung nasaan yung karamihan, gusto nila nandun din sila kasi yung init ang gusto nilang maramdaman. Nalalamigan sila doon kapag lalo na kung mag-isa lang sila. So yun lang, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa aking mga vlog. And yun nga, kahit na madalang ako makapag-vlog, yun, nandyan pa rin kayo sa aking mga silent viewers. Ayan, maraming salamat. Ayan. So yung aking bahay hindi pa rin tapos. Ayan. Hindi ko pa rin napapatapos. So dahil nga talagang lumipat ako ng ginagawa. Doon muna ako sa ginagawa kong bahay. Kasi ito, ayan, naglulumot dahil sa kakaulan. Madalas umuulan. So naglulumot itong area na to. Kaya lilipat ko sila doon. So yun lang, update ko kayo kapag natapos ko na yon. Dahil yun nga, sabi ko almost perfect. Dahil gusto ko talaga ang bahay ng kambing parang pahagdan-hagdan sila. Para hiwa-hiwalay sila. Hindi kagaya nito na flat lang to, patag. 12 by 10 feet. 12 feet by 10 feet. So yan, patag lang siya. Yun. Kaya magkakatabi lang sila. Pero yung hagdan-hagdan nga ay mas maganda yan. So yun. So hanggang sa susunod, maraming salamat. Ayun. Ayan.